Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Marco. 35 na ako. Isa akong pulis. Pero hindi ito kwento ng kabayanihan o medalya. Ito yung klase ng kwento na bihirang ikwento ng harap-harapan. Baka kasi sabihan akong gago. O demonyo. O parehas. At siguro, totoo naman. Alam nyo bang may 10 akong anak? 10 bata. 10 magkaibang nanay. At sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang nakasama ko sa almusal ngayong umaga. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang maging ganito. Basta isang araw, pakiramdam ko, parang may kulang. Tapos may babaeng dumaan, ngumiti, humawak sa braso ko, tumingin ng matagal, tapos ayun na. Nawawala yung init sa dibdib ko tuwing may dumidikit sakin. Kaya akala ko dati, iyon ang solusyon. Lamang, himas, halik. Pero panandalian lang pala yun. Pagkatapos ng lahat, mas lalong lumalamig. Lumalalim ang gabi, umuulan. Parang bumabagsak din ang bigat ng mga taon sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kahit ilang babae pa ang makasama ko, hindi pa rin ako buo. Hindi pa rin ako payapa. Parang palaging may kulang. At sa dami ng beses kong sinubukang punan yun, mas lalo lang akong naging hungkag. Hindi ako galing sa masayang pamilya. Lumaki akong walang tatay. Si mama, laging pagod, laging galit. Kapag umiiyak ako, sasabihin lang niya, lalaki ka. Tumigil ka dyan. Kaya natutunan kong itago ang sakit. Ngumiti kahit gusto ko nang sumabog. Tumawa kahit gusto kong manuntok. Kaya siguro ngayon, hindi ako marunong magmahal ng totoo, dahil hindi ko rin yun naranasan. May mga gabi noon na may kayakap ako, hubad, mahimbing na natutulog sa tabi ko. Pero ako, gising, nakatingin sa kisame, napapaisip kung totoo pa ba yung sinasabi nilang, mahal kita, o parte lang ng laro to. Minsan, kahit hawak ko na ang katawan nila, parang hindi pa rin ako bahagi ng mundo nila. May laging pader, at ako rin, may pader. May isang babae na halos bumasag sa pader ko. Si Lian. Hindi siya katulad ng iba. Tahimik lang siya, pero matapang. May anak siya sa dati niyang nobyo, pero hindi niya ginawang dahilan yun para tumigil sa buhay. Sa kanya ako unang nakaramdam ng takot, hindi dahil sa kanya, kundi sa sarili ko. Takot akong masaktan ulit, kaya kahit gusto ko siya, iniwan ko rin siya, bago pa niya ako iwan. Ang masaklap, yung huli kong anak, hindi pala sakin. Ta-instinct ko yung DNA, kasi parang iba talaga ang itsura. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Ang tagal kong nagpakapakmaro, tapos ayun, napagtripan din ako. Sa totoo lang, masakit. Pero tama lang, di ba? Ngayon, heto ako, mag-isa, nakaupo, umiinom ng matapang na kape, habang sinusulat tong liham. Wala akong kasamang anak, wala ring nagte-text sa akin ng, ingat ka, pa. Wala rin akong kayakap, pero nararamdaman ko pa rin yung init sa katawan, hindi dahil sa babae, kundi dahil sa hiya sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya pa akong patawarin. Hindi ko alam kung may saysay pa tong pagsusulat ko. Pero eto ako, sa wakas, umaamin. Simula pagkabata, sanay na ako sa tunog ng sigawan kaysa sa mga salitang may lamang. Maingay ang bahay namin, pero walang tunog ng pagmamahal. Si mama, laging pagod, laging may sinisigaw. Minsan galit sa trabaho, madalas galit sa buhay. Si papa, wala. Hindi ko na maalala kung anong itsura niya. Parang multo lang na minsang dumaan, pero walang naiwan kundi tanong. Hindi kami yung tipong pamilya na naghahalikan bago matulog. Walang yakap, walang, anak, proud ako sa'yo. Ang meron lang, mga palakpak tuwing may bisita, pero pag alis nila, balik na naman sa tahimik na gulo. Doon siguro ako natutong magsinungaling. Natutong magmukhang okay kahit hindi. Doon ako unang natutong ngumiti habang nabibiyak ang loob. At habang tumatanda ako, dala-dala ko yun. Kahit sa trabaho, kahit sa kama. Kaya nung una kong naranasan ang haplos ng isang babae, iba ang tama sakin. Hindi lang dahil sa init ng palad niya sa dibdib ko, kundi sa paraan ng pagkakasandal niya, na parang may tiwala. Doon ako unang nanginig. Hindi dahil sa libog, pero dahil may taong humawak sakin, at hindi dahil galit siya. Si Clarice ang una. College pa lang ako, criminology. Librarian siya sa school namin. Tahimik, medyo saplada.
Pero pag kaming dalawa na lang sa office niya, binubuksan niya yung blouse niya dahan-dahan habang sinasabi kung gaano raw ako, delikado pero nakakagigil. Tuwing hinahalikan ko ang batok niya, ramdam kong parang may yelo sa loob kong natutunaw. Pero pagkalipas ng ilang linggo, ako na mismo ang lumayo. Dahil nararamdaman kong baka mahulog ako, at kapag nahulog ako, baka mawala siya. Tapos dumating si Mika, si Trina, si Lou, si Angel, mga babaeng hindi ko hinanap, pero lumapit. At dahil marunong na akong ngumiti kahit walang damdamin, naging madali para sa akin ang magpanggap. Bigay ako ng ligaya, oo, pero hindi ako nag-iiwan ng puso. Gabi-gabi ibang katawan, pero parehong lamig paggising. May isa, si Nuri, naka-uniform pa siya ng nurse nung una kaming nagkita. Sinalubong niya ako sa may tama ako sa balikat galing sa bust. Habang nililinis niya yung sugat, ramdam ko yung paghinga niya malapit sa mukha ko. Hindi ko mapigilan, hinayla ko siya, hinalikan. Pumalag siya nung una, pero nung naramdaman kong bumigay na rin siya, hindi na ako umatras. Ilang linggo lang, sa kwarto na namin sa motel siya nagpapalit ng uniform. Pero tulad ng dati, ako pa rin ang unang nagpaalam. Tanghali, mainit, yung klase ng init na kahit lugaw ang kinain mo, parang tumutulo pa rin ang pawis mo mula leeg pababa. Nandun kami ni Amara, 16 na siya, anak ko sa 3 babae. Malapit lang sa estasyon ng Carinderia. Paborito naming spot dati yun. Noon pag dumadalaw ako, sa lugaw niya ako hinihintay. Tahimik lang siya buong kain. Ako pa yung mas madaldal, kwento ako tungkol sa trabaho, sa bagong assignment, sa mga kabalbalan ng kasama ko. Umuoo siya, tumatawa, pero kita ko sa mata niya, may bumubuo. Hanggang sa bigla niyang tinigilan ang paghalo sa lugaw, tiningnan ako ng diretso. Tapos sabi niya, ilan pa ba kami, pa? Parang may kumurot sa loob ko. Di ko agad nakuha. Ha? Anong, mga anak mo? Ilan pa kami? Ako ba pang ilan? Amara, 10. Sobra pa. Wala ka bang listahan? Anak, don't call me anak kung hindi mo nga kami kilala. Hindi siya sumigaw. Pero mas malakas pa sa sigaw yung titig niya. Yung pagkakakurot ng mga mata niya na parang kinakaladkad lahat ng sikreto ko palabas, kahit pilit kong tinatago. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas para sabihin yun. Pero hindi rin ako nagtaka. Babae siya. Babae rin ang nanay niya. At ang daming babaeng nilamon ng kwento ko. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko para akong pinaghuhubad sa gitna ng kalsada. Yung uniforme ko, parang pinunit. Yung badge ko, wala nang bigat. May lumapit pa, si Elisa, ina ng pangalawa kong anak. Bigla, parang may impyerno sa ilalim ng mga hakbang niya. Hayop ka talaga, Marco. Akala mo hindi lalabas ang totoo. Kasunod si Mika, si Trina, para akong manulto ng lahat ng babae na sinaktan ko. Iba-ibang boses, pero iisa ang tono, galit, latak ng pasensya, bigat ng mga taon na pinasan nilang mag-isa habang ako, nagtago sa pagiging lalaki. Hindi ako sumagot, hindi ko kinaya, uminom lang ako ng tubig. Nanginginig yung kamay ko pero ang bibig ko, hindi makabuka. Kasi alam kong lahat ng sasabihin ko, panibagong dahilan lang. Pag-alis nila, naiwan si Amara. Di siya umalis agad, pero di na rin siya tumingin sakin. Tapos ang huli niyang sabi bago siya sumakay ng tricycle, lagi mong sinasabi na matapang ka, pa. Pero hindi ka marunong harapin yung totoong sugat. At kami yun. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo roon. Parang nilamon ako ng semento sa bangkita. Sobrang bigat ng katahimikan pagkatapos ng lahat. Yung lugaw, nanlamig, tulad ko. Minsan, hindi lang bala ang pumuputok sa loob ng isang pulis. May mga putok na tahimik, pero mas malalim ang sugat. Yung tipong hindi kayang tapalan ng gasa, hindi kayang lunurin sa brandy. Simula nung eksena sa Carinderia, para akong tinanggalan ng laman. Isang text lang kada araw ang sinusubukan kong ipadala kay Amara, wala. Sin lang. Si Trina, hindi na rin nagpaparamdam. Si Nuri, binlock na ko sa lahat ng social media. Pati yung mga batang minsang nagsisiksik sa kondongan ko, tahimik na. Parang tuluyan akong naging multo sa buhay ng mga anak kong hindi ko naman talaga kinilala. Tapos may dumating na balita, si Mikael, panganay ko. Nahuli sa checkpoint, may dalang sachet. Hindi ako makapagsalita nung sinabi sakin. Ako, isang pulis, ama ng adik.
Kundi ba't matigas ang mukha ko, baka natamban ako sa hiya. Gusto kong puntahan, yakapin, kaladkarin pa uwi. Pero paano ko siya hahawakan kung ako mismo hindi naging haligi? Hindi ko man lang napanood ang una niyang laro, hindi ko siya tinuruan mag-ahit. Wala akong naituro sa kanya kundi ang gamaya sakin, tumakbo palayo kapag may bigat. Walang sumuporta sakin sa precinct. Yung dati kong partner, nagbiro, pre, matulis ka pa ba ngayon? O mapurol na. Nagtawanan yung iba, tinawanan ko rin. Pero hindi ako natawa, kasi totoo, wala na akong lakas, wala na rin akong respeto, mula sa sarili ko. May sapi na pa akong natanggap. Si Lou, isa sa mga ina ng anak ko, kinasuhan ako ng abandonment. Tinext ko siya, sinubukang makipag-ayos. Sorry, lang ang kaya kong simulan. Pero ang sagot niya, late na. Hindi mo na mababayaran ang mga gabing mag-isa akong umiiyak habang may hinihintay na pa, na hindi dumating. Parang suntok yun sa sikmura. Masakit, pero deserved. Wala na akong matinong tulog. Kahit gaano ko piliting tumano sa trabaho, kahit gaano ko kagaling harapin ang kaso ng iba, sarili kong kaso ang hindi ko maresolba. Ako ang suspect, ako ang biktima, ako rin ang judge. Pumapasok pa rin ako sa station. Pero hindi na ako yung dating Marco. Wala na yung yabang, wala na yung lakas ng loob. Parang hangin lang ako sa paligid ng mga kasamahan ko. Hindi na nila ako inaasahan. Hindi na rin ako pinapansin. At siguro, tama lang. Mag-isa ako sa barracks. Walang tao. Walang ingay. Maski yung electric fan, parang napagod na rin. Suspendido ako. Walang uniforme, walang baril, walang babae. Wala rin akong dahilan para gumising ng maaga. Wala na ring pumapansin sakin. Lahat ng bigat, sumiksik sa loob ng silid na to, at sa dibdib ko. Tumayo ako, humarap sa salamin. Walang polish ang salamin, may bitak sa gilid, may lumang marka ng toothpaste. Pero malinaw, mas malinaw kaysa sa gusto kong makita. Sino ba tong nasa harap ko? Yung mga mata, hindi na matulis. Mapunggay, pagod. Para na akong ginawang estatwa, walang direksyon, puro forma, pero walang kwenta. Pag tinanggal mo ang baril sa balikat ko, sino pa ba ako? Pag wala na yung babaeng hubad sa kama, ano pa ba ang init sa katawan ko? Pag wala na yung tagay at tawa, may natitira pa ba sa akin? Bumalik ako sa kama. Kinuha ko ang lumang kahon sa ilalim. Doon ko tinatago ang mga sulat. Hindi ko akalaing nabubuhay pa pala yung mga papel na to. Amoy na amoy ko pa ang pabango ni Mika, may lipstick kiss pa sa dulo ng papel. Kahit hindi tayo klaro, gusto pa rin kitang hintayin. Yung kay Nari, short lang, sulat sa likod ng race eta, ingat ka sa operation, kahit hindi mo ako kayang alagaan, gusto ko pa ring mabuhay ka. Tapos si Lian, ang pinakamahaba, ayoko na, paulit-ulit na lang, pero kahit na, paggabi, naiisip pa rin kita. Tanjin mo, mahal pa rin kita, binasa ko lahat, dahan-dahan, parang iniinom, ramdam ko yung kirot sa bawat linya. Dati binabasa ko lang to para mag-init ang katawan. Ngayon, para akong sinasampal sa bawat titik. Bakit ba ako ganito? Bakit ang dali kong akitin, pero ang hirap kong panindigan? Lagi kong sinasabi, hindi ko sinasadya. Pero totoo ba yun? O baka sinasadya kong sirain lahat dahil takot akong makakita ng bagay na totoo, yung hindi lang katawan, kundi buong damdamin. Sa gitna ng katahimikan, nilapitan ko ulit ang salamin. Tinignan ko sarili ko ng matagal. Walang iba, walang uniforme, walang posture, wala na akong matago. At doon ko napagtanto, hindi ako nasaktan dahil iniwan nila ako. Nasaktan ako dahil hindi ko piniling manatili. Hindi nila ako sinira, ako ang sumire sa sarili ko. Si Tita Tess ang huling taong inaasahan kong tatawagan ako. Guidance counselor siya dati sa school ng panganay ko, si Mikael. Matagal ko na siyang hindi nakausap. Pero isang gabi, bigla siyang nag-text. Marco, hindi pa huli para magtama. May alam akong lugar. Kung gusto mong matutong humingi ng tawad, sa sarili mo muna. Ayoko nung una. Ego ko yun. Pero wala rin naman akong ibang direksyon. Kaya ilang araw matapos yun, nasa loob na ako ng isang retreat house sa Laguna. Walang signal, walang uniforme, walang baril. Lahat ng lalaking nandoon, iba-ibang kwento pero pare-parehong basag. Tulad ko, tahimik yung gabi roon.
Wala kang maririnig kundi kuliglig at yung alingawngaw ng sarili mong konsensya. Sa unang gabi pa lang, pinasulat kami. Kung may isa kang anak na gusto mong kausapin, anong gusto mong sabihin? Napalunok ako, nanuyo ang lalamunan ko, pero nagsulat ako, para kay Mikael, patawad. Hindi kita tinuruan kung paano humawak ng galit. Tinakbuhan kita habang ikaw, natutong tumakbo rin. Lahat ng mali ko, dinala mo. Hindi kita kayang yakapin noon, pero ngayon, bawat gabi, yun ang hinihiling ko. Sunod kay Amara, kay Louie, kay Renzo. 10 liham, 10 anak, 10 kasalanan. Bawat papel, binabad ko sa oras. Kasi hindi lang tinta ang inilagay ko, kundi yung mga salitang hindi ko nasabi habang buhay pa ang tiwala nila. Si Tita Tess, madalas tumatambay sa ilalim ng punong mangga, hinihintay akong lumapit. May bitbit siyang tsaa, parang laging alam kung kailan ko kailangan ng tahimik na kausap. Marco, sabi niya minsan, hindi ka masamang tao. Pero naging mapanakit ka dahil hindi mo kilala sarili mo. Bago ka humingi ng tawad sa iba, kilalanin mo muna kung sino ka ngayon, hindi yung dati mong gusto maging. Parang ang init ng liwanag mula sa mga salita niya. Parang binuksan niya yung bahagi ng utak kong matagal nang nakasara. Hindi ko inasahang babae pa rin ang magtuturo sa akin kung paano maging mas mabuting lalaki. Pero si Tita Tess, walang halong landi o pang-aakit. May lamang siya, pero hindi sa katawan, sa konsensya. Minsan lang, pag magkausap kami ng gabi, ramdam ko pa rin yung tension. Yung closeness ng 2 taong parehong wasak pero marunong tumanggap. Isang gabing malamig, nadulas yung kamay niya sa kamay ko habang inaabot ang tasa ng tsaa. Hindi ko siya hinawakan pabalik, pero hindi ko rin siya tinaboy. Gusto ko lang yung init. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa totoo. Pag-uwi ko sa Maynila, dala ko yung mga liham. Hindi ko alam kung babasahin nila. Hindi ko alam kung sasabihin nilang plastic lang to. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, sinubukan ko. Sa unang pagkakataon, hindi para akitin, hindi para magtago, kundi para magpakatao. Mainit ang araw pero mas mainit ang kaba sa dibdib ko. Naka-civilian ako, walang badge, walang armas, wala ring dalang bulaklak. Graduation ni Amara. Hindi ko alam kung bakit niya ako inimbita. After ng lahat ng sigawan, ng sambat, ng katahimikan, heto ako ngayon. Bitbit ang isang brown envelope, nandoon ng 10 liham, para sa 10 batang hindi ko natutunang yakapin. Wala akong kasamang babae, walang bisyo sa bulsa, kahit cologne ko, simple lang. Gusto ko lang ay pakitang ito ako, walang palamuti, walang layaw, walang arte. Nakita ko agad si Amara. Nakaputi siyang toga, maayos ang buhok, may konting lipstick. Ang ganda niya, ang tapang, ang layo ng nilakbay niya, at wala ako sa karamihan ng hakbang na yon. Tumitig siya sakin, walang ngiti, pero tumango siya. Pwede ka nang lumapit, pa. Parang yon ang ibig sabihin. Isa-isa kong inabot ang mga sulat. Kay Mikael, kay Louie, kay Trina. Iba-iba ang reaksyon. Si Trina, kinuha pero hindi tumingin. Si Louie, umiling lang. Pero yung isa, si Louie rin pala, anak ko sa Cebu, nilampasan lang ako, sabay tapon ng liham sa lapag. Wala siyang sinabi, pero yung mata niya, puno ng puot. Sinundan siya ng tadyak ng hiya. Bigla kong naramdaman yung buong bigat ng kasalanan ko. Parang binuhusan ako ng tubig sa gitna ng araw. Lumingon si Amara. Hindi siya nagsalita, pero lumapit siya. Hinawakan niya ang siko ko, marahan. Hindi para damayan, pero para sabihing, tama na. Sapat na to. Akala ko tapos na. Akala ko yun na yun. Pero bigla kong naramdaman ang isang tapik sa balikat. Pagharap ko, si Mikael. Nakaputi rin, nakaslacks. Wala siyang dalang galit, hindi rin siyang umiti agad. Pero tinignan niya ko, totoong tingin. Hindi tingin ng anak na galit, kundi ng anak na gutom. Gutom sa kahit anong koneksyon. Lumapit siya. Hindi ko inasahan. Hindi ko inutos. Pero bigla niya akong niyakap. Hindi yung mabilis. Hindi yung pakitang tao. Yung mahigpit, tahimik. Yung yakap na parang sinasabi, ang tagal kong hinintay to. Parang may pumutok sa loob ko. Hindi luha lang. Buong pagkatao ko, bumigay. Nilabanan kong umiyak, pero tumulo rin. Tumulo sa balikat niya. Hindi ako umimik, kasi minsan, kahit pulis ka,
Kahit sanay ka sa lakas, may mga yakap na hindi mo kayang suklian kundi ng buong katahimikan. Nakatayo lang kami roon, mag-ama. Sa wakas, tunay na mag-ama. Walang kwentas, walang postura. Pero buo. Pagkatapos ng ceremony, isa-isa silang umalis. Pero bago maghiwa-hiwalay, nilapitan ako ni Amara. Sabi niya, di ko pa kayang tawagin kang tatay. Pero yung ginagawa mong to, baka unti-unti. Hindi ko na hinabol ang sagot. Hindi ko pinilit, kasi alam kong sa wakas, hindi ako yung lalaking laging nauuna sa salita. Ngayon, marunong na kong tumahimik para sa mga totoong bagay. Bumalik ako sa serbisyo, pero hindi na para humabol sa habulan o makipagbarilan. Wala nang yabang sa uniforme ko. Wala na rin yung tikas ng lalaking laging nakangisi. Ang natira na lang ay yung lalaking natutong makinig, hindi lang sumagot. Ngayon, madalas ako sa barangay hall. May maliit na programang sinimulan si Tita Tess, para sa mga batang lalaki na lumaki ring walang ama. Sila yung dating ako, maangas, mabilis tumawa, pero hindi marunong umiyak. Pinauupo ko sila tuwing Sabado. Minsan, dala nila ang mga pangakong binaygo ng mga tatay nila. Minsan, dala lang nila ang gutom at galit. Tahimik akong nakikinig. Hindi ako nagsesermon. Hindi ako nagmamagaling. Isa lang akong tao na minsan ding walang direksyon. Tinuturuan ko silang maglinis ng baril, oo, pero mas tinuturuan ko silang alagaan ang sarili nilang galit, yung uri ng baril na hindi mo kayang buwagin kung puro sigaw ang gamit mo. Simple lang ang buhay ko ngayon. Nasa maliit na bahay ako sa tabi ng basketball court. May tanim akong sili. Wala na akong bagong babae. Hindi na rin ako naghahanap ng iinit ng katawan. Isa lang ang madalas kong kasama, si Mikael. Hindi kami laging nagkakaintindihan. Minsan may katahimikang awkward. Pero pag napapansin kong napupundi ang ilaw, siya ang mag-aabot ng bumbilya. Paggabi, sabay kaming nanonood ng balita. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi dahil kinalimutan, kundi dahil pareho kaming piniling magpatawad. Isang araw, nakita ko siyang nagsusulat sa notebook. Para saan yan? Tanong ko. Assignment, sagot niya. Pero nang umalis siya, binasa ko. Ang pamagat ng essay niya, ang tatay kong dumating noong huli na. Hindi ako umiyak, pero may parte sa akin na bumigay. Kasi kahit huli, kahit paunti-unti, tinanggap pa rin niya ako. Lagi kong naririnig sa iba, karma lang yan. Babalik din lahat ng ginawa mo. At totoo nga, bumalik silang lahat, hindi lang sa anyo ng ganti, kundi sa anyo ng tanong. Kaya heto ako, nagsusulat ng huling liham na to. Hindi na ako matulis. Hindi na ako patay mali siya. Hindi na ako palusot. Ako na to ngayon, pagod, tahimik, totoo.